Okay, welcome sa Network Enthusiast PH and long time no see. So, ang topic natin ngayon at ang pag-uusapan natin is yung mga common issues and yung observation ko na na-encounter ng mga subscriber natin, lalong-lalo na yung mga gumagamit nito mga dito routers, okay? So, simulan na kagad natin. Unang-una sa ating listahan yung mga subscriber na hindi makapag-register dahil yung SIM card nila walang phone number. Okay? So, yung phone number na yan, marireceive nyo yan via text. And kasi compared dun sa ibang other telco, wala silang wala silang phone number out of the box no. So yung mga other telco like Globe and Smart, makikita nyo na dun sa plastic na alongside with the SIM card na nandun yung phone number. So hindi ka na mag-iisip kung ano yung ipang-re-register mo kasi nandun na. Pero dito, sa Dito Telco, kailangan ikabit nyo muna yung inyong SIM card sa Volt LTE compatible na smartphone and then i-activate nyo yung data para ma-receive nyo yung phone number and then pwede na kayo mag-register. Okay, so ganun yung gagawin nyo. Ngayon, kung hindi gumana dun sa cellphone na pinagkabitan nyo at inactivate nyo yung data, wala pa rin yung text message, ikabit nyo sa ibang smartphone. Okay, so ganun yung gagawin nyo para ma-receive nyo yung cellphone number ng SIM card na yon. And pangalawa sa listahan natin, yung mga technical issues sa home wifi katulad ng hindi makakonect dun sa kanilang home wifi gamit yung password na kiniin nila before tinatanggap pero ngayon hindi na. Okay? So, I suspect kasi hindi ko pa to na-experience Ang na-experience ko lang yung cannot connect to this network. Yun yung error na na-receive ko. Pero yung katulad nito na wrong password, so I suspect na baka nag-revert siya dun sa default password niya. So try nyo i-key in yung password na nandun sa ilalim ng inyong home wifi. So try nyo. Pero pag hindi pa rin tinanggap, pwede nyo i-try to reset yung inyong dito home wifi kung hindi pa rin tinatanggap. And then i-set up nyo ulit yung password na gusto nyo through accessing yung web UI niya. Okay? So, regarding naman dun sa na-experience ko, balik tayo dun sa na-experience ko na can connect to this network, ang ginawa ko lang dun, kinancel ko, and then try na-reconnect ko ulit gamit yung same password kasi alam ko naman tama And then kumonect siya. And then eventually na-set up ko siya according dun sa gusto kong Wi-Fi password. So, ganun lang yung ginawa ko. And paalala ko lang, pag itatype natin yung ating default Wi-Fi password, ito po ay case sensitive. So, kung lowercase yung nakalagay, lowercase din yung ilalagay natin. Kung uppercase, uppercase. Okay? So, ganun lang po. Pangatlo naman, possible yung mga damaged SIM card. Kasi yung tanggal kabit natin sa ating device, papunta sa cellphone, ganun, para makapag SIM register tayo. Possible na in due time, sa kakatanggal kabit natin, nasira na yung mga contacts or gold contacts ng ating SIM card. Kaya hindi na mabasa. So, make sure na walang damage yung ating SIM card or make sure din natin nakatama yung orientation ng ating SIM card dun sa ating home wifi. Kasi possible yun kung hindi tama yung orientation, hindi talaga yan mababasa ng ating home wifi router. At meron nga pala akong ginawang video dyan, ilalagay ko yung link sa ating description para mapanood nyo yung regarding dun sa mga troubleshooting natin regarding dito sa ating home prepaid 4G router. And then pang-apat, yung ating dito router ay hindi po substitute para sa mga fixed line internet, okay? So kung gagawin niyo yun, siguro kung absolute na talagang walang mapagpapakonekan ng mga fiber connection sa inyong lugar like cable internet, mga ganon. Kung wala talaga, and then ito lang talaga yung pinakamalapit sa area nyo, then go kayo sa mga 4G home prepaid router. Para sa akin kasi, mas maganda siya as backup internet. Bakit? Kasi itong mga ganitong klase ng home prepaid router hindi consistent yung yung speed niya. May mga time na mabilis siya, may mga time na mabagal, and maraming factor na nakaka-apekto diyan, yung proximity nyo, congestion ng tower at iba pa. Okay? So, hangga't maaari kung makakapagpa-connect naman kayo ng mga fiber internet sa inyong area, go na kayo doon. Kasi hindi siya ganun ka-apektado ng mga fluctuation. Although may mga factor pa rin na pwedeng maka-apekto dun sa mga fixed line connections, pero much more stable siya, lalo na kung fiber internet yung ipakakabit nyo. Okay?
So, ayun lang po. Okay, so pang-5 natin and then bonus na lang po ito, yung mga viewers natin and then mga subscriber na nakabili ng 5G version nitong Dito Home Prepaid Wi-Fi. And hindi pala 5G area yung kanilang lugar. Okay? So, ang nangyayari po doon, pagka SIM register nila, akala nila is unlimited, pero nagtaka sila wala ng internet all of a sudden. Yung pala, ang nangyari is na-consume yung 4G allocated. Kasi ganito po yan. Meron pong, although unlimited po yung 5G na included dun sa free once na-register nyo yung SIM sa 5G home prepaid router, meron po siyang allocated na 4G. Just in case yung inyong device ay lumabas dun sa coverage ng 5G, yun po ang makukonsume. Pero para sa akin po, hindi nyo magagamit yung full potential ng inyong home prepaid 5G home prepaid Wi-Fi nyo nang dito kung labas kayo sa coverage area. Okay, so I suggest po, bago po talaga kayo bumili, i-check nyo muna kung covered yung lugar nyo. So ma-check nyo yan, pwede kayong pumunta sa Dito website, hanapin nyo lang po yung 5G network coverage nila dun sa kanilang website, and then i-check nyo kung covered yung area nyo sa kanilang 5G. Okay, so ganun lang po, i-check nyo lang po yung area nyo. And maganda pong practice yan para na rin po hindi kayo magsayang ng oras tsaka yung pera pagdating pala ng device hindi nyo rin pala na mapapakinabangan. So yun lang po. So ayun po yung mga na-observe natin sa home prepaid Wi-Fi router ng Dito. And if may gusto kayong idagdag, comment nyo lang po sa comment section. And nga pala, huwag nyo kalimutang mag-like at mag-subscribe kasi malaking tulong yan para mapalago yung ating channel. Salamat sa panonood.